Good evening, my dear brothers and sisters in Christ. Pwede po ba na batiin din ninyo yung mga katabi ninyo at sabihin ninyo sa mga katabi ninyo, magandang gabi, good evening. In behalf of Monsignor Rolly and Father Viel, we welcome you all to the Manila Cathedral. We thank the Lord for gathering us on this third Sunday in ordinary time. My dear brothers and sisters, I have a question. No? May tanong po ako sa inyo. Sino po sa inyo dito ang mga may Facebook o social media account, taas ang kamay? Halos lahat, no? Magiyata yung mga lolo't lola, meron ding mga Facebook account na, no? Kanina po sa gilid may kakwentuhan po ako, isang lola taga-Paco, itago natin sa pangalang Ising, no? Talagang araw-araw gamit niya yung kanyang Facebook account para manood ng online mass sa Manila Cathedral, no? Karamihan po sa atin dito meron ng mga Facebook at social media accounts. Ang tanong ko po sa inyo ito, ilang oras naman ba ang nauubos ninyo sa kakascroll sa Facebook araw-araw? Pupusta po ako, siguro yung ilan sa inyo dito, pagkagising pa lang sa umaga, cellphone na agad ang unang titingnan at magi-scroll up and down kung anong bago sa Facebook. Yung iba nga siguro dito, maghapon nang nauubos, mga tila 30 minutes lang yung pahinga. Facebook na naman ng Facebook sa maghapon, no? At kahit na bago matulog, ipipikit na lang ang mata, magi-scroll pa rin sa social media. Ilang oras ang nauubos natin sa kaka-Facebook ng kaka-Facebook, no? Now, ang tanong ko din po, sino naman sa inyo dito ang mga may Bible sa inyong mga bahay, taas ang dalawang kamay? Halos karamihan din po, kung hindi man lahat kayo, may mga Bible sa inyong mga bahay. O di naman kaya, sa mga kabataan ngayon, baka digital app na, no? Kaya digital Bible na nasa cellphone. But my question is, how much time do you spend in reading your Bible? Ilang oras naman ba kaya ang ginugugol ninyo sa maghapon para magbasa ng Biblia? Yung mga nagtaas po kanina ng kamay, kanya-kanya na kayo ng yuko, no? Parang nahihiya na kayo kasi alam ko na ang sagot, no? Hindi ninyo na-open yung inyong Bible. Nauubos natin ng maghapong oras sa kakascroll sa social media account, pero hindi ninyo pinapansin. Naka-display lang sa altar, walang nagbabasa ng inyong Bible. My dear brothers and sisters in Christ, this Sunday, we celebrate the Sunday of the Word of God. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng salita ng Diyos. At espesyal pa po para sa atin dito sa Pilipinas kasi itinalaga na ang ikatlong linggo ng buwan ng Enero ay pambansang linggo din ng Biblia, National Bible Sunday. Ito ay mahalagang paalaala sa atin na ang salita ng Diyos ay buhay at nakapagbibigay buhay. Ang salita ng Diyos, makapangyarihan. Ang salita ng Diyos, dapat nating ibahagi at isabuhay. And so as we celebrate this Sunday of the Word of God, we are all reminded and we are all challenged to give importance to the Word of God in our lives. Pahalagahan natin ang banal na salita ng Diyos sa ating buhay pananampalataya
at sa ating araw-araw na pamumuhay. And so, if you are active in your social media accounts, I do hope that you also read your Bible. Sana po, paglaanan din ninyo ng oras na basahin araw-araw at hindi lang i-display sa inyong bahay o ilalagay nga sa altar pero di naman ginagalaw yung inyong mga Bible. Read the Word of God and reflect on it. Kasi bilang mga Kristiyano, dapat maging parte ng ating pang-araw-araw na buhay ang pagbabasa, ang pag-aaral at pagninilay ng salita ng Diyos na makikita natin sa Biblia. Dahil sa pamamagitan po nito, nangungusap sa atin ang Diyos. God speaks to us also through the Bible. At yan ang binibigyang diin din sa atin ng mga pagbasa na napakinggan po natin ngayon. In our first reading, Nehemiah narrates to us how the priest Ezra proclaimed to the people the Word of God. At sabi nga po sa atin sa unang pagbasa, binuklat pa lang ni Ezra ang aklat ng salita ng Diyos, ang mga tao ay nagsipagtayuan na, tanda ng kanilang paggalang. At matapos ipahayag ang salita ng Diyos, nakataas ang kanilang dalawang kamay at ang sagot ng mga tao, Amen, Amen. They prostrated themselves, and those who listened attentively to the word of God proclaimed by Ezra were all weeping. Nabagbag ang kanilang loob at sila'y napaiyak sa taimtim nilang pakikinig sa salita ng Diyos. Sa Ebanghelyo, yan din ang sinasabi sa atin. Ipinapakita sa atin si Jesus, nagtungo sa sinagoga sa araw ng pamamahinga at doon ipinahayag niya ang isang talata from the book of the prophet Isaiah. And after Jesus read that scripture passage from the book of the prophet Isaiah, he said, "Today, this scripture passage is fulfilled in your hearing." Natutupad ngayon ang salita ng Diyos na inyong narinig. Si Jesus, ang buhay na salita ng Diyos. Siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Kaya magandang pagnilayan natin at itanong sa ating mga sarili, paano ba tayo personal na tumutugon kay Jesus, ang buhay na salita ng Diyos? Pagnilayan natin, paano ba natin maisasabuhay ang salita ng Diyos? Tatlong paanyaya sa atin. Una, makinig ng may bukas na puso at isip. Makinig. Listen. Can you repeat that word again? Listen. Parang hindi nyo naman po ako narinig. Pwede bang mas malakas? Ano yung word? Listen. Makinig tayo sa salita ng Diyos na bukas ang isip at bukas ang puso. Ang unang hakbang sa pagtugon natin sa salita ng Diyos ay makinig. Listen. Yan ang binibigyang diin sa atin. Sa unang pagbasa, sa pagpapahayag ni Propeta Ezra, ng paring si Ezra, at sa Ebanghelyo, pagkatapos ni Jesus na magbasa sa sinagoga, sabi sa atin, ang mga tao ay taimtim na nakikinig. They were attentively listening. Subalit, ang pakikinig na inaasahan sa atin ay hindi lang basta narinig natin yung salita ng Diyos, na pumasok sa kanan pero lumabas naman sa kaliwa. Kailangan pakinggan natin ang salita ng Diyos na may bukas na puso at bukas na isip.
Why? Because the Word of God can sometimes trouble our hearts. Nakakabagabag kung minsan ang salita ng Diyos. May mga pagkakataon kung minsan na parang mahirap tanggapin ang mensahe ng Diyos. Sinong hindi mababagabag kung maririnig natin na sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, patawarin ang mga kaaway, ipagdasal ang mga umuusig sa iyo. Mahirap pong gawin yon. Mahirap tanggapin ang mensahe sa atin ng Diyos, lalo na kung ito'y nagtuturo sa atin ng pagbabago, ng pagtalikod sa buhay ng kasalanan. Kaya inaanyayahan tayo ang marapat nating tugon sa salita ng Diyos, makinig tayo ng may bukas na puso at isipan. Tanungin natin yung ating mga sarili. Kapag tayo nakikinig sa salita ng Diyos sa banal na misa o personal na pagbabasa natin ng Biblia, tayo ba talaga ay bukas sa itinuturo sa atin ng Panginoon? Hinahayaan ba nga ba natin ang salita ng Diyos na baguhin ang ating puso, ang ating pagkatao at kalooban? My dear brothers and sisters, let this be our response to the Word of God. Let us listen to the Word of God with open hearts and with open minds. Ikalawang tugon na inaasahan sa atin ay isabuhay ang salita ng Diyos. Live the Word of God. Hindi lang tayo basta makikinig, kundi dapat isabuhay ang salita ng Diyos na ating napakinggan. Can you repeat that word again? Isabuhay. Ang salita ng Diyos dapat nating isabuhay. Sa Ebanghelyo, ipinahayag sa atin ni Jesus ang kanyang misyon na maghatid ng mabuting balita sa mga dukha, magpanumbalik ng paningin ng mga bulag, magpagaling sa mga sugatan, magpalaya sa mga bihag. At ito'y hindi lang basta ipinangaral ni Jesus sa pamamagitan ng salita. Nakita natin kung papaano niya ito isinagawa. Ganito rin ang panawagan sa bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano. Hindi sapat na naririnig lang natin ng mabuting balita. Hindi sapat na nakikinig nga tayo ng taimtim sa salita ng Diyos. Kailangan gawin nating konkretong aksyon na nakikita at nasa salamin sa ating buhay pananampalataya, sa ating pang-araw-araw na kilos at gawa. Tanungin natin yung ating mga sarili. Paano ba natin maisasabuhay ang salita ng Diyos sa ating araw-araw na pamumuhay? Tayo ba nagiging instrumento rin ng katarungan, ng awa at habag, ng pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos sa ating kani-kanyang mga pamilya, sa ating mga kaibigan at mga kakilala? Nakikita ba at nasa salamin sa ating kilos at gawa yung salita ng Diyos na ating naririnig sa banal na misa o nababasa sa Biblia? The second invitation for us, how to respond to the Word of God. Live the Word of God. Isabuhay natin ang salita. Ikatlong paanyaya sa atin, ibahagi ang salita ng Diyos sa ating kapwa. Share the Word of God. Can you repeat those words again? Share the Word of God. We do not only listen, we do not just leave the Word of God, we have to share it. Ang salita ng Diyos, hindi lang yan para sa atin na nakapakinig. Ito dapat ibahagi at ipangaral natin, ipahayag sa ating kapwa. Si Jesus na ating Panginoon mismo ang mabuting balita. Siya ang buhay na salita ng Diyos.
Kaya nga siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Hindi siya nanatili lang doon sa langit. Si Jesus lumabas, nagtungo sa iba't ibang mga nayon at puok para ipahayag ang mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos. He proclaimed and He shared the Word of God to all the people He met. Dito din tayo inaanyayahan ng Panginoon. Tinatawagan tayo ni Jesus na maging tunay na buhay na mga saksi at tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Kaya ang tanong, sa atin bang mga pagsasalita, sa ating pakikipag-usap sa ating kapwa, sa ating bang mga kilos at gawa, nakikita ba ng ating kapwa ang presensya ng Diyos? Ano ba yung pinag-uusapan natin kapag tayo'y nagsasama-sama bilang mga magkakaibigan o magkakabarkada? Sana ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa salita ng Diyos at hindi tungkol sa chismis o marites kung kanino man. Kapag tayo ay nakikipag-usap sa ating kapwa, sana ang nakikita nila't nasa salamin sa atin si Jesus, ang buhay na salita ng Diyos. Kasi, and this is unfortunate, kung tayo pa ang nakapagtataboy at nakapagpapalayo sa ating kapwa sa Diyos. My dear brothers and sisters, let us be instruments, proclaimers of the Word of God. Ipahayag natin, ibahagi natin ang salita ng Diyos na ating napapakinggan, na ating pinagninilayan at isinasabuhay. Ibahagi natin at ipangaral ang salita ng Diyos sa ating kapwa. Ang salita ng Diyos ay isang biyaya. Pero ito din ay isang paanyaya sa ating lahat. Sa pakikinig natin sa salita ng Diyos nang may bukas na puso at isipan, sa pagsasabuhay natin ng kanyang mga turo, at sa pagbabahagi nito sa iba, nakikiisa tayo sa gawain at misyon ng Panginoon. And so, my dear brothers and sisters, with open hearts and open mind, with an open hand, ready to share the good news of Jesus to everyone, sana po, maging tunay na mga kasangkapan tayo at daluyan ng salita ng Diyos sa bawat isa sa ating kapwa. Sikapin natin na sa araw-araw ng ating buhay, pinakikinggan, isinasabuhay, pinagninilayan natin ang salita ng Diyos. Huwag lang tayong basta mag-ubos ng oras sa kaka-Facebook. Huwag nating sayangin ang ating oras sa social media. Let us go back to reading and reflecting and meditating on the Word of God and share it to everyone. Amen.